Okay, mga kasagaran, di kita nga na sa naton na pakihampang ang pagbisita sa bago pala nag-asumer nga mayor sa Bungto San Allen nga mao si Vice Mayor Christian Lau nga siya ginbisita sa media tikang sa Katarman sa Northern Samar pag aro sa titira nga mga importante nga kaklaruhan sa iya na posisyon sa niya na katungdanan bilang OIC Mayor sa Bungto San Allen. So taga natin yan na sinkiyo, anaton din maabtik ng bago pala nag-asumer in acting capacity nga Mayor sa Bungto San Allen, si Vice Mayor Christian Lau. Una, anak ko pagpasalamat sa iyo pagkadiniyan, makuha man na ako side upay na hapon sa ato mga taga-pakinig, taga-panood, ang mga iyo taga-subaybay sini na iyo programa. Opo. Adi, ako niya sa Barangay Kinagitman, bali ako la i-share na sa January 10, 2024, around 6 o'clock in the evening, na lusad an implementation order na kita mag-assume as acting mayor sa Municipality of Allen Northern Samar. Opo. So, sunod lang, nagbatog kita as acting mayor, and ato day 1 is on January 11, nakanto kita sa munisipyo, nakanto kita sa office and mayor, kunhain pagsulod namo na nakapadlak, tapos pagsulod namo waray na sin mga gamit. So nahulat kami dito kung ano nato mga function, so agad naman nato na pinatawagan mga department heads and iba-iba ng mga departamento. So ayun, nag-ayo ako sa irasan, nanawagan ako na padayon ng kooperasyon para diri madilatar ang ato transaksyon sa LGU. So na suporta man sila, so na ato panawagan. Ato latin kumusta ang mga empleyado sa munisipyo na padayon lang pagtrabaho para dili man-delay ang transaction sa LGU. Ang mga serbisyo pa kanto sa mga ato kababayan. Opo. Ngansan, mayad man ang pag-welcome nila, normal man la ang nangyari, mga tao, ato mga supporters, nakantuman, na bisita, so ato man lat sira in ukuran, ato sira in welcome liwat dito sa bago na, sa ato opisina. So naghapot kamo kay nano kay nakatudayon ako sa office and mayor. Kasi ako during sa ako time as vice mayor, waray man ako formal na opisina kay outside sa munisipyo ang opisina sa vice mayor. May balik ko liwat otro sa during sa nako pag assume as vice mayor na same day na nangyari na napadlak ang opisina, wala sin turnover sa ako ng mga office supplies, office furnitures. So paano ako magpa-function as vice mayor? So pagkatapos sa to, nakatuman ako, nakipag-istorya ka mayor. So may mga times na nasugad siya na hunahunahon ta pares bago sa nangyari kan Lenny Robredo na wala man bago sin opisina na inhatag ang presidente. So mamanla yon. Nansan nagtaka ako kay waray ako ginera budget para sa office of the vice mayor. So yun, wala ako ka padayon lang ako pagtrabaho as vice mayor, dili tamang kailangan gud ang opisina, di ba? So makakapag-perform kita na makikatutan service na sa mga tao. So niyan, may nag-ask sa ako na municipal councilor na Bagaw, dito muna ako mag-office sa dati na DTI office, which is sa old building sa munisipyo. So ako inaccepta ito. So paano ako magpa-function? Kaya wala man ako sin staff dito sa office of the vice mayor. Una, wala ako staff or ako
budget, paano ako magpe-perform. Tapos, ang dati na budget sa Office of the Vice Mayor, halimbawa nila nga sa mga training and seminars, from 350 to 50,000. So, po na ako mga konsehalis, 5,000 nila. So, in ano nila, in less, in baba, nila, ano. So, mga yun, hindi naman ako na, ano, padayon lang ako, kung ano na ako nabatugan, nato pag abibar sa mga tao. So, nag-initiate ako sa may mga mga nabulig sa ato opisina. So, may ada sa ako, naghatag sin ambulance, which is nagagamit man. Mansan ako, para diri ako, padayon lang nato serbisyo. So, nagkatok ako sa mga national agencies, nakatok kita sa Senate, which is si Senator Tolentino, nabati man niya nato istorya, nagsuporta liwat sa ato, nahatagan kita 1.5 million na AX assistance para sa mga tao na hinahanglan. Tapos, padayon na ako pagbisita sa mga barangay with my own expense, with my own pocket, na padayon kita sa paghatag sa mga libre na bugas para sa IRA, that was 2022-23, diba? Tapos, with regards naman sa ato travel, personal ta na travel, anato in gagasto, in pupondo. So, almost 200,000 an ato travel na on expense ta, kay wala man ako fund galing sa munisipyo. So, niyan, yun, mga nag-sponsor sa ako, especially ang family ko na very supportive, mga nag-alalay mo na sa ako para makatraining kita sa mga importante na trainings na hali sa national, sa BMLP, NMYL, para madagdagan pa anato kaaraman. Ano. So, mauiton anato istorya na padayon lang kita sa pagserbisyo. Miskan waray kita sin pondo that time, lumaban lang kita na ipaabotan mga dapat para sa tawa. No? Mayor, kini nga imo mga experience as a vice mayor, ining pag-asumugod noong 2022, July, Opo. up to the present, mga imo good experiencehan. You mentioned also na 5,000 na lang yung fund of the travel sa member of Sangguniang Bayan. Tanan ho ba ito or nakadala ito sa imo kaalyado? Tanan, uniforman sila. Pero may nagsumat sa ako na iba na mga councilors na kuha sa funds sa Office of the Mayor. Tapos, dito nakukuha nila ang fund. So kaya sila nakakapag-attend sa mga trainings and workshop? May mga nakasumat man sa ako ng mga pangyayari. Mga naging kalakaran sa munisipyo. Pero yung tatlong kaalyado mo na SB members, nakakalabas ba ng Municipality of Allen to attend trainings, workshops, or seminar? Hindi. Mayroon lang sila nung Christmas party ng PCL, that was 2022. May travel sila, isa lang, pero hindi na nasundan yun. Yung mga importante sana natin na mga training and seminars para sa mga councilors natin sa SB ng Allen, na mabigyan sila ng training para ma-develop pa ang kanilang mga skills. Kasi lahat sila is first timer sa council. Okay. So ito lang nga tulo ang wala pakakagawas, hindi nakaka-attend sa mga trainings and seminars and workshop. And the rest of the members of the Sangguniang Bayan of Allen nakaka-attend tungod ang funds nang galing sa Office of the Mayor. Possible kasi may mga times na hindi naman sila sa akin nagpapa-approve ng kanilang mga travel, yung mga councilors. Pero nakikita ko may mga posting sa FB na nag-travel sila. So, yung approval ay hindi nanggaling sa Office of the Vice Mayor, although they are part of the Council. Ay klaron talaan ay una nga pag-transfer, pag-asyo nga sa Vice Mayor. Opo. Nasad ka waray fund, unang-una waray opisina. Bali nung first assume ko as Vice Mayor, may fund pa naman yan from 2021 to 2022. That was the former Vice Mayor, di ba? Kasi covered pa naman yan. Pero pagdating ng 2023, wala na akong fund. Nagkayoon sin proper turnover. Walang nangyaring proper turnover. Kaya pagdating ko doon talaga sa office, bare talaga,
Ay hindi ako diri ako nakasulod sa office kaya nakapadlock nga ni. Oo. Oo, pero wala nangyari na turnover. Wala sinangyari na turnover talaga. May nangyari man doon na sa mga department heads, ang binigay lang sa akin isang resolution at saka isang ordinance. Yun lang. So the rest of the documents, Wala. sa time ng pinalitan mong vice mayor, walang Wala na i-turnover sa ako. Kaya yun nga, pinadlock nila, may staff sa ako na nagsugad na diri ako magsulod dito sa office ng dati na vice mayor. Kay tungod, in-renovate ko na iton. In-renovate nila. Tururo ko no ngansan ang mga tiles barakbak. Pero, suna ako paglingkod, almost mag-1 year na, wala man nila pagtatrabahoa. Di ba? So niyan, ako man, wala man lang ako kay wala man nila tatrabahoa. So, wala na ako mag-insist kay kung sunod ko na di ba? Pinabayaan ko naman la kay habo man ihatag sa ako ng opisina sa vice mayor. Tapos nag-istorya man kami sa presidente na administrasyon na nato. Mayor, bago ga sa ako, diri man yun kay legislative building. Sa executive bago yun. So, nano pa man na ako insister, hali na sa Igbawan Mandro, di ba? So, wala ako mahimo. So, naghimo ako sin pamaagi na makapag-service paghihapon kita sa tao without the office, di ba? Kaya di rin manggod importante ang office. Pero, pag administrative la akunta, syempre ang function mo, kailangan mo go, di ba? Tapos, maunganin yun, inhatag sa ako an office dati sa DTI. Which is, ako pa ang nagasto, nagpa-renovate kay Ruluho. Ang salog, pag siguro kung may bisita ako, irog sa mga 5, magbigay. So ako pag hapon, ako ito pa-renovate, ako nagbakal ako mga furniture. Sarili mo nga kwarta. Oo. Sarili na mo na kwarta, mo pabakal siton na furniture sa vice mayor. Kaya wala man in turnover sa ako. Mayor, ibalik ko lang, sugad mo kanina nga pag-assume mo as a vice mayor, waray kalat sa staff. Correct me if I'm wrong, kay an mga JO, dida sa munisipyo is more than 800. Nahingain man mga JO, nga waray kakatagi, bisa naman na sa guys. Oo, kasi na-expect ko talaga, nakadto ko kan, may JO ang Sangguniang Bayan. May mga empleyado ang Sangguniang Bayan. Pero specific sa Office of the Vice Mayor, waray good. So, dili good ako makaka-function. Pero, nag-hire ako, personal kulat na, pasweldo sa IRA. Kaya, kausap ko man ang iba na volunteer, nag-volunteer man na sinakaya ko lang magpasweldo sa IRA na amount, ang iba na ruyag man. So, ada ako 5 man na nagpupudupod sa ako pag-assist, nag-assist sa ako. So, Mayor, din man po kung nagsisession kung di wala ka po office. Dire, bali, an office man as an office of the vice mayor, pero ang session hall, nagagamit ko po an SB hall. May office ako, may inhatag sa ako na office, in Karawat ko gihapon, para nga ni wala sila sa Ramok. Adto sa outside sa legislative building sa old municipio. Na-mention mo po, Mayor, kanina nga mayawon sa maging pa-imod nga resolution. Sino po ang nag-sign sa resolution? Pertaining sa mga implementation rules, mamala na ako na receipt, tapos mamala to na in turnover sa... So, internal rules and procedures. Opo. Mayor, na-mention kanina regarding sa paghatag sa dekalidad ng serbisyo para sa taga-alin. Yan na nga ikaw ang OIC, Mayor. Nanoan paglalauman sa mga taga-alin para sa dekalidad ng serbisyo bilang Mayor? Bali, karuyag ko na maipaabot talaga, malusad ang pamahalaan sa alin sa kada barangay. So, nagpatawag nga ako sa mga department heads kung ano ang mga pwede nato na mga programa na ilusad sa mga barangay. Nato pwede na mga programa na paano good sa barangay sa nato mga tao. So niyan, dili ko pagod na kasi 2 araw pa man la ako nag-assume as vice mayor in imuta pa ang mga budget, ang mga pwede ta magamit sa nato mga programa.
ako may lak sayo nga concern diwa na we're talking about ko ano JO kay na istoryahan man ang JO. I don't know if this is correct or right, pero ginsugad san may nakaabot san amon na ano istasyon nga kadamaan san mga JO in may mga loan sa amoy. Pero gindididak ang kada mga loan sa LGU, giniibanan para makabayad. Pero pag abot sa amoy, waray nga yan hatag nira ang bayad. So nagdadara kuan kan ra loan, ang kan ra baray danan ang ginhimo sa LGU daw la sito ngayon. Bali ako diri ako makapag-commit suon, pero may nababati ako na balita with regards suon. So diri ko aram kung ano ang move sa dati na administration, kung ano ang ira naging sistema. Pero may nabalitaan ako na may ada sinirog na pangyayari. So ika-clarify tagihapon sa amwek kung good man. Okay, thank you. So another concern Mayor, you mentioned also kanina na ang imo na experience pag-assume as an acting municipal mayor of Allen, bisimta sa natabo sa imo pag-assume as a vice mayor of the year of 2022 na nakapadlak ang opisina sa vice mayor, ngayon na nakapadlak na luwat ang opisina sa mayor. Same story po. Maulag hapon. Walang documents, walang isang pirasong papel, walang proper turnover. Furnitures din wala. Furnitures wala. How about the vehicles na ginagamit? May walang turnover pa sa akin. Pero nag-ano ako ng inventory. Mag-create kami ng inventory team. Hindi ko alam kung mayroong mga vehicles. So ano yung naging stand dito ng ating Municipal Local Government Operation Officers o MLG or the Office of the DILG? Sa panahon nga nag-assume as a Vice Mayor up to the present ngayon na mag-acting Municipal Mayor ka, meron bang silang action taken na ginhimo na makabulig sa imo yan na panunungkulan? In fairness naman sa MLGUO, na kanhiman siya pero na communicate nag-ano man siya perme nagko-communicate sa ako kung ano mga pwede himuon, guided man kita ni MLGUO kung ano nato mga move. So niyan mauyad ko na katuman presente siya sa pag first day nato sa office. So nakada man ang presence ni MLGUO, aram niya ang buong pangyayari sa nato first day. So, tungod kay maaraman na natin MLGOO, sa mga pangyayari sa imo doon panirbisyuhan. Una, bilang Vice Mayor, ganyan na naman as acting Mayor, na naman daw ang mga ginsagdon niya sa imo, at least mahimuan mo simpitad, nga mayroon makuntasin pagbago, nga maindan. Sa MLGO naman, wala manggod kami masyado mga tawag din na-advise man siya sa ako pertaining niya na sa pag-acting mayor ko. Pero sa vice mayor ko, adag hapon ang iya continuous communication kung ano nangyayari sa ako, napapaabot ko man sa iya. Ambot kung ano man ang iya pitadliwat na ma-resolve na ako ang iyon ang pangyayari ako. Nagkawaray man sin pag-abot niyo sa first day sa office mo pag-assume as a mayor, ngan pag-abrin niyo sa opisina, waray po ba sin nagkayon sin tension doon sin mga tao nga di sa buka nga nada sa iyo? Wara man po. Bali normal man la, siguro aram naman nila na ma-assume bilang acting mayor, so kaya wala na mga gamit dito sa office of the mayor. You mean dati pa nira nga aram? Possible. Kay wala naman ako nabutan dito. Hinay-hinay na paglaro. Naghinay-hinay naman sila paghakot sa ira mga gamit dito. Ngansan wala man sintensyon na nangyari. In fairness naman sa mga mga supporter, nalipay ako kay wala sin komosyon talaga na nangyari. Ngansan wala man sin mga supporter at supporter nila wala man good sin pabatiay. So pero peaceful man la. So pero Mayor, magiging consider mo niya na
usay ni siya nga challenge sa imo kay tungod nga ni nga wala ka nga ni pagtitikangan sa mga documents kung paano mo yan na mapiperform as acting municipal mayor. Pero nasa imo lang yan na huna-huna and dumuok lumusad ang gobyerno down to the community na may paabot ang mga services. Opo. So mao yun ang ato niyan babatugan na ang ato pamunuan na maimod talaga sa ato mga kababayan na nagpe-perform kita, may palusad ta ang mga social services, tutagan sa prioridad ang programa sa health, ang programa sa edukasyon, ang programa sa agriculture. Mao yun na nato nang tatagan sa priority din sa bungtod San Alin na maihatag ta ang serbisyo talaga para sa ira. Kay karig mo Singleton Mayor sa panahon sadto nga Vice Mayor ka pala tapos nakakalingkod sadto nga nagdudumara sa pamunuan sa munisipyo ang suspendido nga mayor. Waray iton mahinabo nga naglusad, naimdan mo ka naglusad ang iba nga mga serbisyo ng programa sa munisipyo para ngadto sa mga barangay. During times na ato nalusad man, may mga programa man liwat na nalulusad sa barangay. So mas ato pa mas paigtingin ta pa. Okay. Oo. Siguro ako sa last nala anak ko siguro kuan permanente mayor yan nga ang baga mo kan naibalik ko la sa pagpadlak nga waray mga gamit doon, waray sinbisan na blanco talaga. Napipicture out ko nga mayon itong si mga pendings, yan ang mga transactions. Imo itong paghahanapon niya na sa ito nga mga papel nga mga pendings kaya for sure mayon ito. Oo. Opo, ato yun kasi talaga totally blind kung ano as of now totally blind ako kung ano ang naging transaction sa nato LGU. Ini na ato pag 2 days na ato pag incode. So niyan ato talaga sisikapon na maimod ta kung ano gud ang dala na ato kapakadtuan. So kung pwede kita maghimusin sa maagi pa special audit ta ano resipyo, maghimo inventory council para maimod tagod kung nano ang kamutangan sa LGU as of this moment. Kasi diri pa ako kayo as of now, diri ko rin aram kung pera good talaga ang total budget niyan na ato sa LGU. Mensahe mo siguro sa mga taga-support o sa bugos na taga-alin mo. Anong gusto mong may parating na mensahe sa mga alin yan? Una sa tanan, mahuri niyan na ato sitwasyon. Ako kamo papanawagan na ato pagiging kalmado, ada lagi hapon, nang sa iyo kooperasyon, sinina ato niyan 6 months na pag-acting mayor. Buligi ako niyo na mapadangat ta ang serbisyo sa LGU na may kantuta sa mga barangay. Salamat sa niyo padayo na suporta. Padayon niyo na paghigugma kan Vice Mayor Christian Lau.